bakit si Janine may echo na naglalandi pa ng iba. Mahirap spelling itong ugali na Janine. Ito ba talagang edukada? Saan ang pag-iisip sa babaeng ito? Nakakainis, no? Tumigil ka, Janine. Mahiya ka naman sa sarili mo. Hanggang saan hahantong ang inggit mo kay Kim at Paolo. So ito yung sinasabi natin na binibig deal ng Kim Pao fans yung pag hi and hello ni Janine kay Paolo. Pero makikita naman po natin na parang wala naman pong balik si Pao, 'di ba? Sa hi hello na 'yon. Malayo naman si Janine. Parang wala naman pong masama doon. Yun lang talagang hindi mo maalis sa mga fans na parang they don't want na magkaroon pa ng involvement anymore si Paolo kay Janine and all. Nagka-issue na rin and yung mga kasi ang diferensya, yung mga fans, hindi naman mismong si Janine, mukhang nakamove on naman na yung tao at may echo na. Yung mga fans kasi, yung Punino fans, ginagamit pa yung pagkakataon na yun, hi and hello, ganyan, para targetan si Kim, ang Kim Pao fans, ganyan. Kaya naiinis tuloy yung mga Kim Pao fans, na kesyo ganto ganyan. Nabubuhay sila, nililing pa rin si Pao and si Janine at ginagawa ng kwento. So, sino ba naman nga hindi maiinis doon? 'Di ba? May mga tirada pa nga po sa mga Kim Pao fans at kay Kim Chiu. Ayun nga daw, sa totoo daw po niyan, magkalayo naman parate si Kim at saka si Paolo. Kapag may camera lang daw lagi magkadikit yung dalawa. Pero yung totoo, may kanya-kanya naman daw sila doon sa party. Kagaya nito, malayo daw si Paolo kay Kim. Si Kim kasi nakatalikod dito. Pero in fairness, di ba, ang Kim Pao, they give space sa isa't isa. Mga ganitong occasion, sinahayaan nilang makipagsalamuha sa kahit na sino, hindi sila yung laging dikit sa isa't isa, yung kanilang mga balat, diba? Na parang walang kalayaan. So, ganun siguro din si Kimi, ka-trust, katiwala sa loyalty ni Paolo Avellino. So, ayan, kaya libre siya kung gusto niyang lumapit kay Janine or what. Siguro malaki ang tiwala talaga ni Kimi na sa loyalty ni Paolo. Naniniwala siyang loyal ito. Kaya kahit hindi niya pakabantayan, ba't hindi pakabakuran? Although, ayan, gustong-gusto ng mga fans ang bakod serye ng Kim Pao at selosan serye, pero matured naman na po ang Kim Pao. Nakakatawa na kahit hindi yung pagsiselos kasi minsan nilalagay, kumbaga hindi ginagawang katoksikan na pag-uugali ng Kim Pao. Dumarating sila sa point na yon, pero inilulugar, kumbaga nga. So malaya pa rin sila na gawin ang mga bagay-bagay na gusto nilang gawin, na kumbaga nasa konsensya mo na yon kung may gagawin kang hindi maganda. 'Di ba, na ikagagalit ng partner mo. So ayun naman ang nakikita natin sa kanila na wala silang ginagawa na kahit ano pa man ay kagagalit ng isa't isa. Samantala, dumako naman tayo dito kay Ma'am Maria Otmay na komento. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, nako, hindi papayag ang mga Kim Pao fans yang pagsamahin yang apat na yan at lalong hindi papayag si Paolo na makasama sa project si Janine. Ganon din si Kim Chiu. Yung Econin hindi naman masyadong kasikatan na at gusto nilang pasikatin at isasama sa Kim Pao. Para sa akin, hindi ako papayag na magsama ang Kim Pao at Econin. Bigyan muna nila ng sariling project ang Econin. At kung mag-box office sila sa project nila o kaya mag-high rating ang teleserye nila, saka pwede na silang isasama sa Kim Pao. Pero sa ngayon, hindi pa sila po pwedeng pagsamahin kasi angat ang Kim Pao kaysa Econin. Ayan ang komento ni Maria Otman. Kasi kung makikipag-collaborate, ang ibig siguro niyan sabihin, yung kapantay ng Kim Pao. Like may nagawa ng movie na kumita ng 100 million and may mataas na ratings. Pero parang never pa naman atang nagsama na silang dalawang bida. Sa palabas nila na Dirty Linen. Lavender pa ata yun. Lavender Fields ba yun?
Ah, sariling project ba yon ng Econin? Kung wala pa, kung hindi at wala pang nagagawang series ang Econin, maganda nga siguro talaga. Gawan muna nila bago po i-partner sa Kim Pao. Sabi naman dito ni Dina La Fortesa, parang hindi magiging maganda ang isang project na magkakasama ang Kim Pao at Econin. Mahirap suportahan ng project na magkasama sila dahil makiging hindi natural ang galawan. May ilangan. So ayan, saang parte? Kaninong parte ang mananaig ang pagkailang? So they are professionals, pero sure, meron at meron yan. Nasa sa ASAP ang awkward, di ba? Pag pinapakita, even though si Kim to entertain, para walang ma-OP, pero may awkwardness Ramdam din ng mga fans, para mga fans pa nga kakaroon ng, parang fans pa nga pong ilang na ilang for them. So, ayun, try lang. Try lang din, pero siguro, ewan ko, pag-aralan nila ng mabuti. Muna yan kung papatok. Pero kung both kung both fans ang tatanungin, vote fandom ng dalawa, mukhang hindi yan papatok. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay isang napakapositibo at makabuluhang detalye, lalo na kung titingnan ng mga nangyayari at usap-usapan sa paligid nila. Una sa lahat, ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang industriyang puno ng intriga, issue at tukso tulad ng showbiz. Ibig sabihin nito, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at Paolo. Kung totoo man na malaki ang tiwala ni Kim kay Paolo, malinaw na ramdam niya ang seguridad, emosyonal man o personal, kapag kasama o kausap niya si Paolo. Ikalawa, ipinapakita rin ito na hindi nagpapadala si Kim sa mga chismis. Sa dami ng balitang pilit inuugnay si Paolo sa iba o ginagawang isyu ang bawat kilos nila, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay senyales ng maturity at kumpiyansa sa relasyon o samahan nila, kahit ano pa man ang tunay na label nito. Hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid dahil mas pinipili niyang paniwalaan ng kung ano ang personal niyang nararanasan at nakikita. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paolo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paolo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyung lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay masasabi kong positibo, reassuring at nagpapakita ng lalim ng samahan nila, anuman ang tunay na estado ng relasyon nila sa mata ng publiko. Una, sa dami ng intriga at isyung pilit ikinakabit kay Paolo, lalo na kapag may ibang artistang adadawit, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay malinaw na senyales na mas pinahahalagahan niya ang personal nilang komunikasyon kaysa sa mga chismis. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paolo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paolo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paolo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paolo,
ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o ingay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Mahalagang idagdag na ang tiwala ni Kim ay hindi lang personal, kundi profesional din. Bilang parehong batikang artista, malinaw na may mutual respect sila sa trabaho. Kapag may tiwala ka sa isang tao sa personal na aspeto, kadalasan mas nagiging maayos ang collaboration, mas natural ang chemistry, at mas totoo ang emosyon na napapakita sa harap ng kamera. Ito ang posibleng dahilan kung bakit ramdam ng marami ang lalim ng koneksyon nila kapag magkasama sa isang proyekto. Ikalawa, makikita rin dito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging profesional, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo.
hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paolo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o inay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paolo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paolo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan.